Mga kaibigan, isa pong magandang gabi muli sa inyo. At tayo po ay mag-sharing po muna tayo. Tayo po ay dinala ng Panginoon dito sa pahayag. Basahin ko po muna itong chapter 1, mga kaibigan, ha. Sabi po dito, excuse po, ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya. Tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito ay tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Puntahan po natin ang chapter 21, ang bagong langit at ang bagong lupa. Ito po yung magaganap sa mga parating na araw at hindi nga po natin alam kung kailan mangyayari ang bagay na ito. Basta ang sinasabi ng Panginoon, ito ay magaganap. Sabi po sa chapter 21, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit. Si Juan po ang nagsisiwalat ng kanyang nakita. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo. Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Yun po, purihin ang Panginoon sa ating binasa na kanyang salita. So, ako mga kaibigan, ang nakikita ko lang talaga dito ay habang andito po tayo sa daigdig o sa ibabaw ng lupa at patuloy na namumuhay na gamit ang ating pananampalataya sa Diyos, patuloy na nagtitiis, patuloy na nakikipaglaban o nakikipagdigma sa sitwasyon ng buhay, may katapusan po ang lahat. Lagi ko nga pong sinasabi na konting tiis pa, dahil itong binasa ko ngayong gabi ay talaga pong magaganap ito, dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi na mangyayari ang lahat ng ito. Pero kailangan lang po nating maging matatag, matibay, magtiis, dahil sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita na magtitiis hanggang wakas
ay siyang maliligtas. Grabe ano po, nakakatuwang isipin na sa panahon na parating dito po sa ah, bagong langit at bagong lupa ay makakasama po natin ang Panginoon. Talagang hayagan, harapan ay makikita na natin ang ating Diyos. At kung sa panahon man pong ito ay hindi pa natin siya nakikita na mukhaan, darating po ang panahon na iyon na mismo sa ating pamumuhay ay makakasama natin ang Diyos dito po sa bagong langit at bagong lupa. At ang bagong langit po talaga ay magmumula po talaga sa kalangitan. Hindi po yung lupa ay gagawing langit, kundi talagang aayusin po ng Panginoon ang mundong ito na kanyang nilikha sa panahon ito na tayo nakatira. Ngunit doon sa panahon na siya na po ang naghahari sa langit at lupa at kasama na natin siya, ay bagong langit at lupa na po ang ating tirahan. Ano po. At sino ba ang makakasama ng Panginoon sa bagong langit at lupa? Siyempre po, yung kanyang mga tunay na anak na nagtiis na kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, ay talagang naroon ang ating pagtitiis, ang ating paghihintay sa kalooban ng ating Diyos. Sabi nga ng Panginoon, wala nang hirap, papahiran niya ang, ano po sabi dito, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Grabe ano po, wala nang luha, papahirin pa ng Diyos yung ating mga luha at wala nang iiyak, wala nang sakit. Yan po ang karamihan na naranasan ng mga tao ngayon. Ang sakit, lahat ng kahirapan, lahat ng sitwasyon na kung wala ang ating pananampalataya sa Diyos ay parang nakakatakot, di po ba? Alam niyo sa panahon ito pasama ng pasama ang takbo ng mundo at pasama din ang pasama ang ugali ng mga tao. Kaya kung ating iisipin ay parang nakakatakot na talaga ang mundong ito at naglilipana o naglipana na ang mga kampo ng kadiliman, ang lahat-lahat ng ugali ng tao na hindi maka-Diyos ay nangyayari na sa panahon ito. Kaya mga kaibigan, ang kailangan lang po nating gawin ay magpakatatag sa ating pananampalataya kay Kristo at sa bawat aspeto ng ating mga buhay ay lagi po nating i-apply yung ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganon makatagal po tayo sa labanan sa mundong ito. Sa panahon po ng kawalan o sa panahon ng kagipitan, wala po tayong ibang gagawin kundi yung pananalig sa Diyos ang lagi nating unahin, na walang imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Kaya sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, doon kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Talagang walang imposible sa Kanya dahil kaya niyang gawin ang mga imposible sa tao, pero sa Kanya bilang Diyos, ang lahat ay posible. Ano po? So, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, mula po sa kagipitan, sa kawalan, sa sakit karamdaman, sa kaguluhan, sa kaapihan ng buhay, wala po tayong paiiralin kundi ang ating pananampalataya sa Diyos at higit sa lahat din ay yung ating pag-ibig na nagmula sa Panginoon. Kasi kung wala po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo makakapagpatawad, hindi po natin mauunawaan ang sitwasyon ng buhay. Kaya kailangan po natin na yung pag-ibig ng Diyos at ang ating pananampalataya sa Diyos ay talagang magkasama yan, upang sa ganon tayo po ay makakaranas ng katatagan ng ating pananampalataya, makakaranas tayo ng pangunawa at pagtanggap
pagiging kontento sa sitwasyon, kung ano man ang sitwasyon na pahintulutan ng Diyos sa ating mga buhay. Meron po ditong nakakatakot isipin. Sabi po dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Unang-una po nilagay dito yung duwag, mga taksil. Ano po ba ang ayaw ng Diyos sa isang tao? Siguro ako, ang pagkaunawa ko sa mga duwag ay yung hindi kayang ipaglaban ang salita ng Diyos. Takot na ipamalita ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Duwag sa mga bagay na makalangit. Duwag sa sitwasyon ng buhay dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi kahit hindi man po ako lingkod ng Panginoon, wala man po akong katungkulan sa church, pero meron po tayong responsibilidad bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng tagapakinig lang, hindi po tayo pwedeng tayo-tayo lang o may nalaman ka na katotohanan patungkol kay Kristo ay isarilihin mo na lang o para lang sa iyong pamilya. So, meron po kasing mga sitwasyon minsan na hindi ko ihahayag ang katotohanan, hindi ko sasabihin ang tunay na pananampalataya kay Kristo kasi baka iwanan ako ng aking mga kaibigan. Baka hindi na ako papansinin ng aking mga kapatid. Kumbaga, baka yung mga kumparit, kumari ko lumayo na sa akin dahil sinasabi ko na ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na Diyos, ang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po ako mga kaibigan, salamat sa Diyos dahil binigyan po ako ng Panginoon ng katapangan na kahit maniwala ka o hindi, makinig ka man o hindi, bigyan mo man ako ng panahon o hindi, basta doon sa panahon na nagkita tayo at nag-usap tayo, at yun na ang pagkakataon para sabihin ko sa iyo ang katotohanan, ang mga salita ng Diyos ay gagawin ko ngayon, makinig ka man o hindi, maniwala ka man o hindi, ang mahalaga ay naihayag natin ang katotohanan mga kaibigan. Kumbaga hindi tayo magiging duwag na kahit ano pa ang mangyari ay talagang ipagsisigawan natin ang totoo na ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga po, maraming mga tao na nagkakaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang salita ng Diyos upang sa ganon marami pong mga tao ang manumbalik sa Diyos at makakilala sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay may mga sinasaalang-alang na mga damdamin, tapos dumating sa punto na sila ay hindi na balitaan ng patungkol sa Panginoon at ng tunay na pananampalataya, kapag sila po ay napahamak, isa pong pananagutan natin sa Panginoon. Bakit hindi natin naihayag sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kakilala, mga ganun po. So, kapag binigyan na po tayo ng Panginoon ng
pagkakataon na sabihin ang katotohanan ay huwag po tayong maduwag dahil kasama po natin ang Diyos. Sasamahan po tayo ng Panginoon kapag ang mga bagay na ating gagawin ay patungkol na sa pananampalataya sa Diyos. Ano po? Sabi ko po dito ay taksil. Mga taksil. Ano po ba ang mga taksil? Yan. Unang-una, hindi ko naman po nais na saktan ang puso ng aking kapwa, pero marami po akong kilala na doon ako na lang sa church na yon kasi merong maitutulong doon na kahit ang grupong yon ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, nang dahil sa pangailangan ay gagawin ang bagay. Kumbaga pagtatak sila ng Panginoon, tatalikuran ang Diyos para lang sa pangpersonal na kagustuhan. At meron po akong isang malapit sa aming puso na talagang sabi ko, bakit mo pinagpalit ang Panginoong Hesus? At ang sagot niya ay mahirap, ang laging mahirap na lang. Yan. Kaya kung hindi po tayo makakatagal sa kahirapan ng buhay, talaga pong pagtataksila natin ang Panginoon. Maliban sa ganyang bagay, andyan yung nakakagawa ang isang tao ng kasamaan, hindi nagiging tapat sa Diyos. Kadalasan ay dahil sa salapi, dahil marami din po tayong mga nakita na mga lingkod na sana ng Panginoon, pero dahil po sa salapi ay naging taksil po sila sa Diyos. Ano po? At maliban doon sa ganung mga bagay o sitwasyon o pangyayari, ay nariyan din po ang pagtataksil ng bawat pamilya. Ano po? Sa may mga pamilya, nagtataksil ang mga asawang lalaki at nagtataksil din ang mga asawang babae. So, iba't iba po ang mga tsuri ng pagtataksil. Pero higit sa lahat, ang nakakatakot dito ay kapag pinagtaksilan na natin ang Panginoon ng dahil lang sa ating sarili na kagustuhan, na meron tayong isang bagay na gusto, kaya atin pong tinatalikuran ang Panginoon. Ano po? So, nawa po ay maunawaan po natin ang mga bagay na yun habang tayo po ay nabubuhay pa. At ano pa po dito yung mga sinabi dito, yung mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Yan po. Ang dami pong mga kahalayan na nangyayari ngayon, mga kaibigan, lalo na't open ang social media, open ang YouTube, open ang Facebook, marami pong mga pelikula, marami pong mga content na talaga naman kasuklam-suklam na kahalayan. Pero kapag dito po sa mundo, yan pong mga kahalayan na yan ay talagang gustong-gusto po yan gawin ng tao. Bakit ginagawa ng tao? Yan yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na kung ano yung nararamdaman ng kanilang laman. Yan yung flesh. Kapag gusto nilang gumawa ng mga mahahalay at wala si Kristo sa buhay nila, wala pong self-control. Kaya kahit anong klaseng kahalayan na ay kanilang gagawin. Minsan nga, nakikita natin para lang sa content, dito sa social media ay gagawin nila dahil para lang kumita ng pera o para lang maging famous. So, wala na silang iisipin pa kung yun ay kasuklam-suklam sa Panginoon o hindi. Basta ang mahalaga ay yung sarili nilang kagustuhan ang nasusunod, kasi meron nga pong nais na makamit at sa pamagitan ng kahalayan ay gagawin nila. Yung iba naman po ay talagang
kahalayan na sa laman para lang lumigaya ang sarili, ang kaluluwa, ano po, talagang walang habas na kahalayan ay ginagawa ng mga tao. Bakit nagagawa ng mga tao? Kasi nga po, wala po silang tamang relasyon sa Panginoon, wala rin silang tamang pananampalataya sa Diyos, kaya kung ano po yung maramdaman nila at binubulong ni Satanas sa kanilang isipan ay yun ang kanilang gagawin. Pero kapag anak ng Diyos at bumulong ang kaaway, naroon po yung tapang, yung self-control, yung paglayo sa espiritu ng kahalayan. Kaya magkaiba po talaga ang karakter ng isang anak ng Diyos at sa isang tao na hindi kilala ang Diyos dahil wala siyang alam sa katotohanan. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon dahil marami na rin binawi ang Diyos sa buhay na mahahalay. Marami na rin tao na binawi ang Panginoon at dinala din ng Diyos sa tama at sa totoong pananampalataya. Kaya kailangan po talaga ng tao ang Panginoon. Kailangan ng tao ang salita ng Diyos para maliwanagan, para matuto ng tama at mailayo sa kasamaan. Yan po ang kasuklam-suklam na kahalayan. Tapos yung mga mamamatay tao, yan, nabasa ko din po dito sa Biblia, sabing ganon, mag-isip pa lang tayo ng napapatay ay murderer na tayo. Yan. Ako man po ng mga nakaraang panahon, talagang puro galit ang aking isipan, kaya ang dami ko na rin po napapatay sa aking isipan. Kaya yan po ang paalala ng Panginoon ngayon na ang mga mamamatay tao, mga mapakiapid ay talagang wala po silang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Kahit man gumawa pa ng kabutihan ang isang tao, alam niyo po mga mamamatay tao. Hindi po yan doon lang sa may mercy pa po yan yung nag-away na magkapitbahay dahil sa puno ng kamyas yan. Meron po yan ditong nakita ako sa barangay na talagang pamilya-pamilya na nandoon na. Dahil yung kamyas ng kapitbahay, yung sanga ay napunta sa kabila. Tapos kinuha ng kabila dahil ang katwiran yung sanga na sa kanila naman ay kanila na yun. Kaya nag-rumble po sila. Pero yung mga bagay na ganyan, yung nag-aaway dahil lang sa isang bagay, alam niyo po, mas madali pa pong ipaunawa sa mga tao na ganyan, na yung mga walang kwentang bagay ang pinag-aawayan nila na kulang na lang magpatayan, madali po yun na maipaliwanag sa kanila. Pero yun pong mga nagpapabayad para pumatay, naalala ko po, meron po tayong mga sa media, mga reporter sa media na ini-interview. Naalala ko po yung isang in-interview. Imagine, yung isa ay bata pa, mga 17 years old lang. Sabi niya, sa halaga ng isang buting gin, kapag ang humihiling sa kanya ay kanyang kaibigan na patayin ang taong iyon, sa halaga lang ng isang buting gin ay papatay siya. Grabe po, ang halaga ng buhay ay isang buting gin lang. At nakakalungkot po yan kung ating iisipin. Tapos, yung iba naman, may na-interview naman po doon na medyo may edad na buong buhay niya ang kanyang pinakain sa kanyang mga anak at ang kanyang ginamit sa pag-aaral ng kanyang mga anak ay ang kita niya sa pagpaupa, sa pagpatay. Hard killer po ang tawag doon. Ngayon, sabi po nung isang announcer, alam ba ng mga anak mo na ang pinapag-aral mo sa kanila o ang trabaho ng kanilang tatay ay pagpatay ng tao? Sabi niya, hindi. At yun ang kanyang pinoproblema, na baka sa panahon na malaman ng kanyang mga anak
ay kasuklaman siya at isumpa siya. So, yan po ang ayaw na ayaw ng Diyos na mga ginagawa ng tao, yung mamamatay tao. Kasi, ang Diyos lang po ang may karapatan na bumawi ng buhay. Kasi, ang Diyos po ang may-ari ng buhay. Kaya, siya lang po ang may karapatang bumawi at siya rin ang may karapatang humusga kung kailan o hanggang saan ang ilalagi ng tao sa mundo. Pero kung ang isang tao ay ang trabaho ay mamamatay tao, mas lalo pong nakakatakot dahil maraming buhay ang nawawala dahil nga po sa isang sitwasyon at hindi po natin hinuhusgahan ang mga mamamatay tao, mga kaibigan, kasi ang Diyos lang po ang pwedeng humusga sa kanila, pero binibigyan pa rin po sila ng Panginoon ng pagkakataon na magbalik loob sa ating Diyos. Kaya nga po maraming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po hindi natin kailangan maging duwag, o kung meron man po tayong mga kakilala na ganyan na gumagawa, ay pwede po natin silang i-heart to heart, ipaunawa, ipaliwanag ang salita ng Diyos upang sa ganon sila man po ay makasama natin sa bagong langit at bagong lupa, na wala na po tayong gagawin pa sa panahong iyon kapag kapiling na natin ang Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Kaya sana po kung meron man po tayong mga kakilala na may mga ganun pong gawain, sana po ay magamit ng Diyos ang buhay natin para paalalahanan po sila. Huwag po tayo matakot kapag katotohanan po ay sasamahan po tayo ng Panginoon upang maisawalat po natin o masabi natin ang katotohanan sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Tapos sabi pa po dito yung mga mapakiapid, yan. Alam niyo po talagang paulit-ulit lang po ang ating nakikita sa social media, lalo na sa programa ni Senadora Tulfo, di po ba? Talagang kumpletong-kumpleto po ang mga history doon. Mostly ay mga OFWs. Yan po ang mga nangyayari sa mga tao na kapag napalayo sa pamilya, o kahit man kasama ang pamilya, kapag naroon po yung kahinaan at walang tamang relasyon sa Diyos, walang tamang pananampalataya sa Diyos, ay hindi po natatakot gumawa ng mga bagay na hindi tama. Dahil yung kagustuhan lang ng laman ang sinusunod. Sabi nga nila masaya, masarap yung ganong klaseng proseso ng buhay na kasuplam-suplam sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yan ang mga tao na hindi po makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 7, ito ang kakamtan ng verse 8, sabi niya, subalit malagim ang kasasakitan ng mga duwag, mga taksil. Grabe po, yung word na malagim, talagang nakakatakot. Nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam. Ayan, mga mangkukulam. Alam niyo po, talagang kahit saan po yata ay may usapan na kinulam, mangkukulam. Yung mga trabaho ng mga taong yan, naalala ko po mga kaibigan, mayroon pa akong kwento sa inyo. 1980s, ako po, yun po kung bakit nawala ako sa bakit huminto ako sa pagtatrabaho sa Shumart, kasi
Yung kuya ko, yung pang-5 sinundan ko ay 50-50 siya sa hospital. Ng mga panahon na yun, hindi pa po kami born again. At kami pong magkakapatid, talaga naman yung isa laban sa lahat, lahat laban sa isa. Once na mayroong nasaktan o may mga ganong proseso ng sitwasyon, ay talagang buo kami niyan. So, nabago lang po nga nung nagkaroon ng mga pamilya, nabago ang samahan. Kaya nung nagkasakit ang kuya ko at nalaman namin na 50-50 na sa hospital sa aming isla, ay ang nanay ko ng time na yon ay nasa Mindoro nga at may mga hanap buhay nga ng panahon na yun. At mula sa Mindoro ay dumaan ang nanay ko sa aming tinitirhan. Tapos sabi niya ay 50-50 si kuya. So agad-agad ako po yung nagpaalam sa aking mga boss sa Shumart at talagang sumama ako pa uwi ng aming isla. Pagdating po namin doon sa ospital ay talagang para pong sisiw na sisinghap-singhap na yung kuya ko. Nung mga panahon na yun, marunong din pong magpulso-pulso ang aking nanay nung hindi pa siya sumusuko sa Panginoon. Nung pinulsahan ng nanay ko, bigla siyang sigaw, "Nako, pinukulam itong aking anak." Sabi ng doktor, "Hindi mo ito pwedeng ilabas kasi delikado na eh." Kumbaga parang hirap na hirap ng huminga si kuya. Sabi ng nanay ko, "Akin na, pipirmahan ko to at dadalhin ko ito doon sa manggagamot." So wala pong nagawa ang mga doktor dahil kilala naman po din kami sa aming bayan. Dinala po namin ang aking nanay doon po sa isang baryo na naroon po ang manggagamot. At nakita ko doon mga kaibigan, ang dami-dami mga pasyente doon, mga nakahiga. Kanya-kanya po ng halinghing, yung hirap na mga boses nila. Ngayon, pagdating doon, sabi po nung manggagamot, "Naku," sabi niya, "tinatrabaho sa oras na ito ang iyong anak." Sabi niya, "Manang, akin na." So, ang nakita ko po doon ay parang sinuotan sa bewang niya ng pangontra. Tapos may pinainom. At yun nga po mga kaibigan, nakita ko po yung unang dumi ng kapatid ko ay mga durug-durug na katawan ng salagubang. Nandun pa yung mga kamay-kamay, mga paa ng salagubang. Tapos ang sumunod po na idinumi ay mga anak ng salagubang. Ang pangatlo pong idinumi ay mga putik. Yan po. Kaya doon po ako naniwala na talagang may kulam. At ang tawag daw po doon sa kulam na yon ay palipad hangin dahil ang mangkukulam daw po ay hindi naman taga-isla, kundi taga-ibang lugar. At nalaman din po namin kung sino ang nagpakulam. Alam niyo po, ang kuya ko mula po doon sa pagkahiga niya, ay unti-unti po siyang nakabangon. Tapos hanggang sa nakakalakad-lakad na siya na nakatungkod, binabantayan pa rin namin ng pinsan ko. At hanggang sa mga ilang linggo, ay nakauwi na siya sa bahay pero nakatungkod pa rin, hindi pa rin niya ma-straight yung kanyang katawan dahil nga yung kanyang bituka ang talagang pamatay po ang gagawin ng mangkukulam sa kanya. Tapos salamat sa Panginoon kasi gumaling siya at mayroon pa rin siya mga follow-up check-up doon sa manggagamot. So yun, naka-recover ang kapatid ko, hanggang ngayon ay buhay. Pero andoon sa katawan niya yung pangontra na sinasabi nung gumamot sa kanya. Kaya alam niyo po, yung mamamatay tao at mga mangkukulam, halos magkakapareho lang po yan ng trabaho. Pumapatay pa rin. At ako po ay
naniniwala talaga na meron pong mangkukulam. Kaya lang, sabi ko nga, sa panahong ito, kapag tayo po ay nandito sa Panginoon, ang ating pananalig sa Diyos ay kahit anuman po ang gawin ng mga tao na yan sa mga anak ng Diyos, ay hindi na po yan tatalab. Dahil ang mga panahon po yun, na natulog ang aming kapatid ay wala po sa Panginoon ang aming pamilya, kaya wala pa po kaming alam. At purihin ang ating Panginoon dahil hindi rin po kami pinabayaan ng Diyos na dumating din po yung punto na nakarinig din po kami ng salita ng Diyos at nalaman din namin ang katotohanan. May mga ginamit din ang tao, ang Panginoon, ang mga lingkod ng Panginoon para iparating din po sa amin ang katotohanan. So ano pa po ang mga nandito? Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab ni asupre na siyang pangalawang kamatayan. Grabe, ano po? Namatay na dito sa lupa, namatay pa doon sa impyerno. Grabe. Asupre. Yan, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba ang Diyos-Diyusan ng tao? Kapag binasa natin, balikan natin ang ating binasa sa pangalawang hari, ang ikinagalit na matindi na ni Yahweh, ng Panginoong Diyos natin sa mga Israelita, ay ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung bigay ng mga handog sa Diyos-Diyusan. Doon galit na galit si Yahweh kasi bakit nga naman gumawa ang mga Israelita ng ganon? Mula doon sa Ehipto, nung kanyang kinuha doon sa Ehipto ang mga Israelita sa pamagitan ng buhay ni Moises na sinugo ng Diyos para pangunahan ang mga Israelita. Sa simula pa lang ay nagpakita na si Yahweh ng kanyang kapangyarihan at mga himala. Habang naglalakbay ang mga Israelita ay walang ibang Diyos na gumawa ng kamanghamanghang bagay at mga himala sa mga Israelita, kundi si Yahweh, hindi yung mga Diyos-Diyusan. Kaya lang, talagang ang tao ay suwail ang puso, Kaya ang number 1 na ikinagalit ni Yahweh sa mga Israelita ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Diba? Nagpagawa ng baka, sinamba nila ang mga nasa kalawakan, ang araw, ang bituin, ang mga planeta, o di ba? Lahat ng nasa kalawakan ay sinamba ng mga Israelita. Pati ang mga hari, yung laging binabanggit doon si Rehoboam na anak ni Nathan. Yan. Kumbaga hindi sinunod ang mga hari. Ang daming hari na maliban kila Haring David, nung natapos na ang termino ni Haring David, sino ba ang mga sumunod? Kumbaga halos lahat ay gumawa. Ito lang si Haring Josias ang talagang tinibag niya lahat ng mga pinagawa ng mga Diyos-Diyusan ng mga nagdaang mga hari. Pero yung sumunod naman kay Josias ay na anak niya ay bumalik uli doon sa ginagawa ng mga hari gaya ng ginawa ni Jeroboam na talagang pasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Kaya yun, nakatikim sila sa Diyos ng matinding matinding galit. Yan. Pagdating naman po dito sa New Testament, dito sa binabasa natin sa Pahayag chapter 21, ay isinama ng Diyos na matupok sa asupre, ng naglalagablab na asupre ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Yan. Hindi lamang po sa panahong ito ay malalim na ang pagpapaunawa sa atin ng Panginoon, na hindi lamang yung mga rebulto na sinasamba ng tao ang nagiging Diyos-Diyusan. Kapag mahalaga na sa isang tao yung kanyang anak, ng higit sa Diyos, mahalaga na yung kanyang mga salapi ng higit sa Diyos,
mas binibigyan niya na ng sobra-sobrang panahon yung kanyang hanap buhay ng higit sa Diyos. Lahat ng bagay na mas higit pa sa Diyos ang ating ginagawa, yan po ay atin ng Diyos-Diyosan. Kaya marami pong Diyos-Diyosan ang tao sa panahong ito. Lahat ng mahalaga sa tao na mas mahalaga pa sa Diyos, yan po ay tinatawag ng Diyos-Diyosan. Ako man po kuminsan ay pinapaalalahanan ng Holy Spirit, parang sumobra na ang iyong oras sa social media at konti na lang na ibibigay mo oras sa akin. Baka yung social media ay yan ang maging Diyos-Diyosan mo dahil yan ang binibigyan mo ng mas maraming panahon kaysa akin. So mga kaibigan, alam nyo, talagang nakakalungkot man isipin, nakakalungkot man nating mapakinggan ang mga bagay na ito. Pero ito yung katotohanan na dapat na maunawaan at maintindihan ng tao. Tapos yung sinungaling, ano ba ang sinungaling? Marami pong maririnig natin sa social media na talagang nilalait ang ating Panginoong Hesus. Talagang yung totoo at katotohanan ay talagang babaliin, talagang pipilipitin para lang maipasa sa mga tao ang kasinungalingan. Bakit nga ba may kasinungalingan? Saan ba nagsimula ang kasinungalingan? Siyempre po, wala pong ibang nagturo ng kasinungalingan kundi si Satanas. Dahil alam niyo po, nung panahon na tayo po ay tinubusan ng Panginoon sa lahat, tinubos na sa kahirapan, tinubos na sa sakit karamdaman, tinubos na sa lahat ng sitwasyon ng buhay na mahirap, ay tinubos na tayo ng Panginoon, lalo na sa kasalanan. Ngayon, si Satanas po ay nandyan lang para dayain uli ng kanyang kasinungalingan ang mga tao para malaglag naman sa kamay ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga nagsasabing anak tayo ng Diyos, dapat yung katotohanan na ating narinig, natutunan at isinasapamuhay, doon po tayo magpatuloy. Huwag po tayong maniwala kahit pa po napakaganda pa yan ng litanya na may kasama pang pangako, may kasama pang tulong, pero hindi si Jesus ang Diyos. Huwag po nating pagtaksilan ang Panginoon ng dahil lang doon. So, yan po mga kasinungalingan ay ang tutor po, ang ano po niyan, scriptwriter po niyan ay walang iba kundi ang kaaway. At yan po ang nilalagay sa isip ng tao para po mawala ang tao, ang mga anak ng Diyos sa kamay ng Panginoon. Ano po, in Jesus' name, talagang kailangan po nating makidigma, makipaglaban sa pangalan ng Panginoong Hesus, at dapat po ay lagi nating hilingin sa Panginoon na pakabalutan tayo lagi ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang hindi po makapasok ang kasinungalingan ng kaaway sa ating mga buhay. Ano po, in Jesus' name. Kaya lagi po tayo manalangin upang sa ganon, mga kaibigan, hindi po tayo madaya ng mga kasinungalingan. Kung tayo po sa panahong ito ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesus, na siya ang ating tagapagligtas, Panginoon at Diyos, manatili na po tayo sa ating pananampalataya dahil yan po ang katotohanan. At wala na pong ibang katotohanan pa, wala nang ibang Diyos, wala nang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya mga kaibigan, kapag merong mga tao na talagang binabalik-balikan tayo para lang papaniwalain sa kasinungalingan, pwede na po natin silang layuan. Ano po? Kasi kung hindi po tayo lalayo sa kanila, parang na rin po natin silang tinatanggap sa ating mga buhay. Yan po ang paalala ng Panginoon sa gabing ito. Kaya kung nais po natin maranasan ang bagong langit at lupa, manatili po tayo sa Panginoon. Ano man po ang kalagayan natin sa buhay, huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong matakot, dahil ang Diyos po
ay nalalaman po niya ang ating kalagayan at ang Diyos po ay hindi tayo pababayaan. Lahat po ng sitwasyon natin ay alam ng Diyos. Alam po ng Panginoon yung panahon ng ating pag-aray kapag meron pong masakit sa ating katawan. Alam ng Diyos yung panahon na tayo ay lumuluha. Alam ng Diyos yung panahon na tayo ay hirap na hirap sa kalagayan ng buhay. Alam ng Diyos ang lahat ng kalagayan ng kanyang mga anak. At bilang mga anak, ay may karapatan po tayong lumapit sa Diyos. Kaya kung meron po tayong mga problema, huwag po tayo sa tao lumapit. Unahin po muna natin ang Panginoon at ang Diyos po ang magpapadala ng tamang tao upang ipadala ang kanyang tulong sa atin. Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwa nga po ang buhay namin eh. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ito na lang talaga ang kaya kong gawin ngayon dahil hindi ko naman nakaya na maghanap buhay. Ganun din ang aking asawa. So, ang aking trabaho sa buhay ay magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, at magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nakakatuwa po. Di po ba yung aking mga patutuo nung nakaraan? Lagi kong sinasabi sa aking manugang, may blessing tayong parating. So, unexpected blessing po. Dumating yung aking mga in-laws at pinagpala naman po kami. So, nagamit naman po namin yon ang biyayang yon. Tapos, mula kahapon mga kaibigan, hindi lang kahapon mula pa ng linggo, ay wala po akong hawak na pera. Siguro ang pera ko dun sa wallet ko 10 piso. Sige lang po ang pray ko, pero salamat sa Panginoon dahil meron po kaming pagkain, dahil meron nga po kaming anak. Ang mga anak namin ay hindi naman nagpapabaya. Pero mahirap po yung pakiramdaman yung wala kang pera sa wallet. Pero basta ako lagi feeling ko lang talagang anak ako ng Diyos at hindi magpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak. At ngayong gabi po, tumawag naman po yung aking anak na panganay na nasa Davao, Mama, may pera ka pa ba? Sabi ko, patawa-tawa lang ako. Sabi niya, ay, wala ka na sigurong pera, so padadalhan kita. So, yun, meron naman po kami pambiling gamot, may pambili naman pong ulam at bigas, may pandagdag naman sa allowance ni Bunso. Ganun lang mga kaibigan. Grabe sabi ko nga po sa inyo, mula pa ng 2021 ay wala na pong trabaho si Mister hanggang po sa panahon ito, 2024 na. Pero alam niyo po ba, nabubuhay po kami. At ang isang bagay mga kaibigan na aking pinapasalamat sa Diyos, hindi po kami nagkakautang mga kaibigan, kasi sabi ko sa Panginoon lagi, Lord, salamat kasi sa mga panahon na kami nagkautang, inalis mo na kami doon. At sa panahon ito, Panginoon, ay hindi na talaga kami mangungutang. Talagang yan po yung bagay na talagang isinusumpa ko sa aking sarili dahil sa dinanas ko po na kwento ng buhay ng may pagkakautang, na talagang alipin ka ng mga taong pinagkakautangan mo. Yun po talaga ang iniyak ko sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, nabubuhay po kami dahil sa habag ng Diyos. Pero doon po sa mga panahon ng 2021, mga hanap-hanap buhay po ako yun mga kaibigan. Kumbaga, yung trabaho na sinasabi kong nawala ay yung trabaho talaga ni Mr. sa kanyang kapatid na siya ang tagapamahala din sa construction. So mula po noong 2019 nagkaroon ng COVID-19 ay talaga pong bumagsak ang negosyo at nagsara po ang construction. So yun lang naman ang pwede niyang pagtrabahuan dahil nga po sa edad niya na siya ay senior citizen Kaya magmula po ng 2021 umuwi siya dito ay wala na po talaga kaming stable na sweldo linggo-linggo. So may mga hanahanap buhay din naman po akong ginawa. Pero yun nga po, talagang wala ring nangyari. At ang ginawa ko na lang, Lord, pagod na ako ng paulit-ulit na hanap buhay tapos nawawala din. Marami po akong alam na hanap buhay mga kaibigan, kaya lang sabi ko ang kulang ay marketing. Pero dumating sa punto na Panginoon,
mas gusto ko na lang talaga na magbasa ng iyong salita at magbahagi ng iyong salita. Kasi parang ito na lang yung kaligayahan ng buhay ko na habang ako ay may hininga, habang ako ay buhay pa, ay gusto kong gawin ang bagay na to. Kasi sabi ko nga mga kaibigan, isa lang talaga ang makakilala sa Panginoon. Kahit isa lang dito sa ginagawa ko dito sa social media, dito sa YouTube channel ko. Isa lang talaga ang makakilala kay Kristo ay talagang isa ng pasasalamat sa Panginoon. Pero alam naman natin na hindi lang talaga isa. Kasi lagi kong sinasabi, dinala ako ng Diyos dito sa YouTube. Nagkaroon ako ng channel dito, binigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob, binigyan ako ng Panginoon ng kaisipan, na kahit ako ay hindi nga worker sa church, pero binigyan ako ng Panginoon lakas ng loob para maibahagi ang kanyang salita. Kaya naniniwala talaga ako na hindi ito isang bagay lang na dahil gusto ko, kundi ito ay isang bagay na niloob ng Diyos sa buhay ko. Kasi kung gusto ko lang ito mga kaibigan, ay mapapagod po ako, magsasawa po ako. Pero the more po, habang tumatagal po tayo dito sa aking channel, ay lalo po akong nagkakaroon ng saya. Para siyang pagkain na lalong sumasarap sa aking damdamin ang magbasa ng salita ng ating Panginoon at magkaroon ng sharing, patotoo sa inyo. So, yun mga kaibigan, kumbaga tiis-tiis lang tayo kasi huwag tayo mabagot kung ano man ang sitwasyon ng buhay. Sabi ko nga sa inyo, ako ay may iniindang cancer sa katawan. Si Mr. din, may ganun din siya, may mild prostate din siya. Tapos diabetic. Kumbaga pareho kami may mga sakit karamdaman. Pero napansin niyo po ba? Wala naman po kaming hanap buhay at salamat nga lang sa mga anak namin dahil hindi kami pinababayaan. Pero higit sa lahat, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. So, kung yung mga ibon ay pinapakain ng Panginoon, ano po, higit po tayo na pakakainin ng Diyos at ipoprovide niya ang pangailangan natin dahil tayo po yung pinakamaganda sa kanyang nilikha na kanyang pangkawangis. Kaya tiis-tiis lang po tayo. Malapit na po kasi kapag tinignan po natin yung salita ng Panginoon ay mababasa po natin dito na nangyayari na. Sabi po doon kapag naibahagi na ang salita ng Diyos sa buong mundo, sa mga tribo, ang dami na po mga missionary ngayon mga kaibigan. Lahat na po ng kabundukan ay pinupuntahan na ng mga missionary ng Panginoon para ipakilala si Kristo, para magbahagi ng salita ng Diyos. Marami na po mga Muslim na kumilala kay Jesus Christ bilang tagapagligtas at Diyos. Buong mundo na po ay naikalat na ang salita ng Panginoon, ang katotohanan, So, yun na po yung yun na po yung katuparan ng muling pagdating ng Panginoon. Andiyan na po yung mga digmaan, andiyan na po yung mga kalamidad, grabe na po ng mga kalamidad, andiyan na po talaga yung mga lahat na ng kasamaan ng tao ay nangyayari na. So, ano pa ba ang ating hinihintay? Ang kailangan na lang po natin ay manatili sa ating pananampalataya, magpakatino bilang mga anak ng Diyos, at manalig sa Diyos dahil anytime ay pwede pong mangganap o mangyari ang rapture. Ano po mga kaibigan? Kaya sige lang, tiis-tiis lang tayo. Sabi nga ng Panginoon, papahiran niya ang ating mga luha. Wala nang sakit. Lahat wala na. Kumbaga binago na niya. Kumbaga yung buhay natin dito sa lupa na napakahirap, pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa ay iba na. Tapos na ang lahat ng pasakit dito sa mundo. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po ngayong gabi ay meron na naman po tayong natutunan dito po sa Pahayag chapter 21 verse 1 hanggang sa huling verse ng Pahayag. Nawa po ay ano ba ang huling verse ng Pahayag? Verse 8, verse 9. Hanggang verse 8 lang mga kaibigan.
chapter 21, verse 1 to verse 8. Yan po. Basahin nyo na lang po muli yan. Tapos, yung binasa ko kanina niya sa Pahayag chapter 1 po yun. At nawa po ngayong gabi ay meron po tayong naunawaan sa salita ng ating Panginoon at patuloy po nating mahalin ang ating Diyos at sampalatayanan. Ano man po ang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat sa gabing ito at patuloy po tayong samahan, patuloy po tayong ingatan, patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.